Good morning. It's break time. Kumusta po kayo? Dasal po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Diyos, Ikaw na pinagmumulan at hantungan ng aming buhay, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang pagmamahal mo sa amin na iyong ipinadama sa pamamagitan ng pagsusugo mo ng iyong anak na si Jesus. Pinupuri at pinasasalamatan ka rin namin dahil sa patuloy mong pagsusugo ng Espiritong Banal upang kami iyong pakabanalin. Ngayong kapistahan ng Epipanya, ng pagpapakita at pagpapakilala ng iyong anak na si Jesus sa mga pantas, samot dalangin namin na kami rin ay tunay na matuto magkaroon ng sapat na pagkaunawa sa pagkatao at pagkadiyos ng iyong anak, bugtong na anak na si Jesus. So sa ganun, patuloy namin siyang kilalanin, mahalin at paglingkuran sa paraang nais mo. Dinadalangin po namin sa bagong taong ito ang aming pamilya, ang buong bayan, Pilipinas, na patuloy na dumaranas ng sari-saring mga kalamidad at paghihirap sa buhay, dulot ng pandemya, ang buong mundo. Samot dalangin namin, Panginoon, higit sa ano paman, ang maranasan naming lahat, na kasama namin si Jesus sa buhay, araw-araw, sa buong taon. Samot dalangin namin ito sa ngalan ni Jesus, ang iyong anak, kasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon nga po ay January 2. January 2, 2022. At ang mabuting balita po natin ay mula kay Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin.
Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang magandang balita po natin para sa araw na ito ay, ang naghahanap ay makakakita. Pinagdiriwang po ng inang simbahan ngayon ang kapistahan ng Epipanya o ang pagpapakita o pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa mga hindi Hudyo, sa mga pantas na mula sa silangan, na nakakita ng isang dakilang tanda mula sa kalangitan na sa wari ay nagsasabi sa kanila ng isang napakahalagang pangyayari na naganap sa bayan ng Israel. Isang bituing nagniningning ang sa kanila ay naghatid sa bayan ng Israel, at nang sila ay makarating, kanilang ipinagtanong doon kung saan naroroon ang bagong silang na hari. Sa kanilang pagtatanong-tanong, sinabi nilang, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita kasi namin sa silangan ng kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang makarating ito kay Haring Herodes, ang balitang ito, ng presensya ng mga pantas sa kanyang nasasakupan upang sambahin ang bagong silang na hari, abay naligalig. Naligalig ang buong syudad ng Jerusalem, maging si Herodes. Sino ba itong bagong silang na hari? Ay, ako ang hari. Tapos may bagong silang na hari, hindi ko alam. Naligalig. Kaya naman sila ay ipinatawag ni Herodes upang humarap sa kanyang presensya. At kanyang sinabi sa kanila, hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Ito ay matapos sangguniin ni Herodes. Matapos sangguniin ni Herodes ang mga punong pari ng bayan at mga dalubhasa sa kasulatan na nagsasabing sa Bethlehem isisilang ang hari ng mga Hudyo. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. At nang muling humayo ang mga pantas mula sa presensya ni Herodes, muling nagpakita ang bituin na siyang gumabay sa kanila hanggang sa tumigil ito sa kinaroroonan ng bagong silang na hari ng mga Hudyo. At natagpuan nga nila ang kanilang hinahanap. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin, at pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nakakatuwang isipin. Isang hari ang isinilang at may dakilang tanda mula sa kalangitan ng pagsilang ng bagong hari. Kaso, hindi nila nakita sa palasyo ang bagong silang na hari. Hindi nakita ng mga pantas ang bagong silang na hari sa piling ng reyna na ina ng sanggol, kundi sa piling ni Maria na kanyang ina sa isang simpleng bahay. So kung tutuusin ang pagdating ng tatlong hari na tinatawag na tatlong hari o tatlong pantas, dahil sa tatlong regalong kanilang dala, ay nagsasabi na ito'y nangyari, naganap matapos ang araw ng kapanganakan ni Jesus. So mula sa sabsaban, nakalipat na sila sa bahay. Siguro meron ng available na re-rentahan na bahay. Pansinin po natin mga kaibigan na ang mga pantas ay may katalinuhan at karunungang taglay.
Karunungan sa pag-unawa sa mga tanda ng kalangitan na nagpakilos sa kanila upang lumakad at maglakbay sa malayo. Makita lamang ang ipinapahayag ng tanda ng bituin. Subalit hindi naging sapat ang kanilang katalinuhan, karunungan at kakayahan upang makita ang kanilang hinahanap. Kinailangan nila ng tulong, ng gabay, ng revelasyong mula sa Diyos. Kung kaya't sinabing sila ay nagtanong-tanong, una sinundan nila ang bituin, at nang ihatid sila ng bituin sa Israel, sila ay nagtanong-tanong. Kinailangan nila ng tulong, ng revelasyong mula sa Diyos. At dito kanilang nakatagpo ang propesiya, ang pagbubunyag ng Diyos sa aklat ni Propeta Micah, chapter 5, verse 2, na ito ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Karunungan at revelasyon. Ito, mga kaibigan ko, ang ninanais ng inang simbahan na dapat nating maunawaan kaugnay ng kapistahan ng pagpapakita at pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili. Nang magtagpo ang karunungan ng mga pantas at ang revelasyong mula sa Diyos, nakita nila ang kanilang hinahanap. Isang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. What? Ganun lang? Yun lang. Isang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Sa isang bahay. Yun lang. At nagpatira pa na sila at sinamba ang sanggol na nasa piling ng kanyang ina. Sa isang bahay, hari ng mga Hudyo ang sanggol. Isang malaking hamon sa katinuan ang kanilang naranasan. Papaanong isang hari ang kanilang nakatagpo, ang kanilang sinamba, dahil sa revelasyon at karunungan. Kasi kung karunungan lamang ang kanilang pagbabasehan, hindi nila mahahanap ang hari. Kung revelasyon lang at hindi ka marunong, hindi rin nila mahahanap ang hari gaya ni Herodes ng mga punong pari at ng mga dalubhasa ng kasulatan. Alam nila sa Bethlehem. Pero nabasa ba nila yung tanda sa kalangitan? Hindi. Ang tatlong pantas, nabasa nila ang tanda mula sa kalangitan, sinundan nila, pero kinailangan nila ng revelasyon. Kinakailangan magkatuwang ang karunungan at ang revelasyon upang mahanap ang tunay na kaligayahan at katotohanan. Kaibigan, kaya nga sabi ko, isang hamon sa katinuan ang kanilang naranasan. Papaanong isang hari ang kanilang nakita, ang kanilang sinamba? Kung karunungan lamang ang kanilang pagbabasihan, hindi nila mahahanap ang hari. Kinailangan gabayan ng revelasyon ang kanilang karunungan ng sariling pagbubunyag ng Diyos, ang kanilang karunungan at katalinuhan sa pamamagitan ng tala at ng nakasaad sa kasulatan ang propesiya. Kaibigan, sinasabing malayong-malayo na ang nararating ng kakayahan nating mga tao. Hindi po ba? Hinggil sa karunungan. Dahil sa siyensya, sa science, naging napakadali ng gawin ang mga dati-rati ay napaka-imposible. Kagaya ng kakayahan sa makabagong transportasyon, sa pagpapalitan ng kaalaman at impormasyon, maging ng pagsasaliksik sa kalawakan ng kalangitan at kailaliman ng karagatan.
Ang lahat ng ito ay mga kakayahan at karunungang pantao na nagpapalawak ng ating mga karanasan sa buhay at nagpapatalas ng ating kaisipan. Pero hanggang saan? Hanggang saan tayo dadalhin ng siyensya? Hindi mo ba naiisip, kaibigan? Hindi masama ang siyensya. Subalit ang hantungan nito ay kawalang katiyakan patungkol sa ganap na katotohanan at kaligayahan na pinakaasam-asam nating lahat. Kung ibabase lang natin ang kaligayahan natin sa buhay sa siyensya, hindi ito magiging sapat upang maging ganap ang pagsasaliksik natin sa katotohanan at sa kaligayahan. Kailangan din natin ng revelasyon, ng sariling pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili upang matagpuan nating tunay ang pinakahinahanap-hanap ng ating puso, ng ating kaluluwa, ang kaligayahan at ang katotohanan. At alam nyo mga kaibigan, kagaya ng mga pantas, hindi lamang sila nagsaliksik at naghanap at nagtanong-tanong, kundi handa rin sila. Handa sila sa pakikipagtagpo sa tunay na hari, sa pagkakataon kung kailan nila makakatagpo ang hari. Kasi may dala-dala silang mga regalo. Gold, ginto, frankincense, insenso, myrrh o mira. Tayo din mga kaibigan, ikaw at ako ay kinakailangang laging handa sa ating regalo na ating ipagkakaloob sa tunay na hari sakaling makakatagpo natin siya. Ganito ang totoong maging isang pantas, maging isang marunong sa buhay at matalino. Sangayon po kay Saint Gregory the Great sa isa niyang homilya, sabi niya, lagi umano nating ihanda ang ating mga regalong ginto. Ang ginto ng pagkakilala at karunungan hinggil kay Kristo Jesus na kinakailangang nagniningning sa pang-araw-araw nating buhay. Ang frankincense o insenso, walang iba kundi ang buhay pananalangin at pagsamba sa Diyos. At ang myrrh o mira, walang iba kundi ang sakripisyo natin sa araw-araw nating buhay. Lahat ng ito, no? Ang karunungan hinggil kay Kristo Jesus, karunungan, pagkakilala kay Kristo Jesus, ito ang ginto. Ang buhay pananalangin at pagsamba sa Diyos o ang insenso, at ang mira, ang mga pang-araw-araw nating sakripisyo sa buhay. Kailangan ito ang mga tunay na gawain ng mga taong marurunong sa buhay, wais at matatalino, gumagawa at nagsasabuhay ng mga gawaing naghahatid sa atin sa tunay na katotohanan at kaligayahan, ang Diyos na siyang simula at hantungan ng ating buhay. Kaibigan, alam nyo sa buhay, kinakailangan nating ipagsanib ang ating karunungan sa revelasyon ng Diyos, sa pagbubunyag na ginagawa ng Diyos. Patuloy niyang ipinakikilala ang kanyang sarili sa atin. Binubunyag ang kanyang sarili sa atin. Kaya't hanapin natin ang kaligayahan at katotohanan sa Diyos na patuloy na nagbubunyag ng kanyang sarili kay Kristo Jesus sa kanyang mga salita at sakramento. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, ipagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace. Pasensya na po, medyo mabigat ang pakiramdam ko kasi nagpa-booster shot po ako ng COVID vaccine. Kaya medyo mainit, masakit sa ulo, at basta, lilipas din ito. Happy New Year!